What up mga idolo? For today's video, we're gonna talk about compression fittings. Ang compression fittings ay ginagamit para sa pag-connect ng copper tubes. Ang benefits na makukuha nito ay mapadali yung disconnect at pag-connect ng tubes. Sa compression fitting, ang makikita natin dyan ay yung nut, yung ferrule at pati na yung body. Dito naman tayo sa paggawa. Una, sukatin natin yung diameter ng nut niya, pati na rin yung tube na gagamitin natin, yung copper tube. Dapat magkasukat yung dalawa. Sa pag-install naman, nilalagay lang natin yung body sa bench vise. Tapos, yung copper tube natin, ilagay muna natin yung nut at yung direction ng ferrule. So, yan yung tamang direction ng ferrule. At dyan natin ipapasok sa body. Kapag na-position na natin, dyan na natin higpitan. So, higpitan natin to para makompress yung ferrule at mag-attach dun sa copper tube para hindi na siya matanggal. By the way, yung diskarte, nakadepende pa rin sa inyo yan. Sa akin, nilalagay ko lang yung body sa bench vise. Ito na yung finished product, mga idolo. So, dito yung ferrule natin, di ba? So, yung sealing surface niya is dito sa gilid na to. Dito, at saka sa loob niya. So, balikan yan, di ba? Ganyan. So, habang tinatighten mo to, is na hinihigpit din to. Humihigpit, nagsisil. So, ang karamihang mali ng iba is kapag nakita nila mga compression fitting naglileaking, is nilalagyan nila ng teflon yung thread, which is mali kasi nga yung sealing surface niya is ito. So kapag may nakikita kayong leaking dyan, ang ibig sabihin dyan, kailangan nyo napalitan yung ferrule. So hindi solusyon yung paglagay ng teflon sa thread kasi nga hindi yan yung sealing surface. So yun. Ito naman mga dol, ito yung sa Certo. Tingnan mo yung ano nila, yung ferrule. So yung ferrule niya is iba. So yung sealing surface niya is ito at saka dito. So ganun yan. So ito. Ganyan, di ba? Yung isa naman is iba din. So dito yung sealing surface niya. Saka dito. So may dalawang klaseng ferrule sa barko na makita nyo. Yung ito at saka yung Certo straight. So yun yun.